Hello! Nako, grabe ang mga nangyayari. Ayan, very clear isang professor ang nagsabi na wala tayong obligasyon para ihatid si Presidente Duterte o ang isang Pilipino sa ICC. Pero pwedeng makipag-coordinate. At ang chief pa rin, o dahil ang chief ng natin bansa ay si Presidente, na may hawak sa mga military natin, siya pa rin ang final say. Kaya lang talaga, for the purpose na talagang mapalitan ang issue at hindi mapunta sa asawa niya, tulad ng lumalabas, talagang itinunta kay PRRD. No? Ayoko sana magsalita, pero ito yung nakita ko na sa nangyari, I was not aware at all kasi kung ano yung nangyayari after ng may unit yun. Ang nangyari, nakipagkaibigan ang mga dilawan o ang mga makakaliwa kay BBM. Nakita nyo, meron pang meron pang video ako napanood na parang si Jokno yun, yung may inabot na sachet ng alam naman natin, parang pulbura yun ng pulburon. Kitang-kita naman yun sa video, although hindi natin masabi, pero ganun-ganun kasi yung sa pulburon, So, pinakita doon, kasi kung talagang yung tao, kung sino man yung nagbigay nun, hindi niya ipapakita, hindi nasisirain ng presidente, pero ipinakita sa camera. Kaya kitang-kita. Ngayon, siyempre nga naman, 2 birds at 1 stone. Parang isang hit lang gagawin namin sa inyo, pero dalawa kayong masisira. Yan ang nangyari ngayon. Kaya pala walang mga propaganda ang mga dilawan. Walang mga rally. Simula nang umupo si BBM. Nakakagulat, bakit tahimik? Mag-aapat na taon, tahimik. Yun pala, iba kasi ang purpose nila. Ang makipagkaibigan at gamitin against Duterte ang mga ito. Siguro, wala tayong magawa, nakipagkaibigan kay Satanas. No? Alamin na kung sino yun. Tapos, si Satanas, kontrolado ang asawa at ganun talaga. So, wala. Biruin mo, wala nalaman na pati pala sa COA, wala nang pakinabang ang Commission on Audit. Kasi wala na silang i-audit. Dahil sa Kamara, certificate na lang ang ibibigay. Nakatunayan na natanggap yung pera at yung pera ay hindi na ino-audit na katulad ng dati. So, ibig sabihin, inopen na nila yung corruption. At lahat confidential fund. So, bakit si Sara Duterte lang ang iniipit sa confidential fund dyan sa sa DepEd, which is, sabi nga ni Sara, inutusan lang din siya para doon. Tingnan mo direct talaga yung mga utos, kahit yung sa 89.9 billion ng PhilHealth, di ba? Direct order din from the President, ang sabi nung na i-deposit. So, ibig sabihin, i-transfer yung 89.9 billion sa kanila ng diretso. Pero mo lahat direct order from him. Ang nakakapagtaka lang, bakit sunod-sunuran etong ating Pangulo? Ano bang meron? Hindi niya alam na, sirang-sira siya ngayon sa dami na kanyang kinakaharap ng mga korupsyon. Number 1 yung korupsyon. Grabe ang korupsyon. Wala. Hindi mo maaano yung korupsyon na nangyayari ngayon. Walang nagawa sa loob ng 4 na taon. Tuwang-tuwa ngayon ang Makabayan Black, tuwang-tuwa yung mga MPA, sasabi nila, kinaibigan natin yung presidente, o pati yung asawa, ngayon tingnan mo nangyari. Dalawa sila parehong away na wala. So, ito yung sad part doon. Ngayon, kung totoo nga na, talagang nagiging bangag sila at tumitira, o ano man na nangyayari, well, let's hope for the best na lang. Actually, nagkakaroon nga ng mga sinyalis, kasi unang-una, hindi ganyan dati si BBM. Ngayon, utal-utal sa camera, hindi na specific ang mga sinasabi. Hindi na niya alam kung ano rin yung sasabihin niya at saka hindi na sasabihin as in sobrang utal. So, malalaman mo na wala na sa sarili niya. Isa yan sa napansin ko. Second, yan nga, yung pakikipag, sa ICC, na dapat siya ang unang ang unang tumuto na isurrender ang kababayan niya, pero ginawa niya, siya mismo ang nagsurrender. Kinidnap pa niya na hindi niya ginagamit na mayroon pang karapatan ng tao
para sa RTO, yung ano sa TRO pala, yung TRO. 'Di ba? Pero wala eh. As in, right there and then, itinakbo, inilipad. So, purposely, ginawa talaga yun. So, yan ang pagtatry doon sa bayan, sa bansa. Yung mga OFW nga na nakamatay, di ba, pilit nating binabawi. Ilan ang binawi ng Pangulong Presidente ni PRRD natin. Para lang mailigtas, maisave. Pero ngayon ang nangyari, pinagkanulo ni PBBM, sarili niyang ano, yung tao pa na tumulong sa kanya para makabalik sa posisyon. Sabi nila, bakit? Paano mo nalaman na nakatulong at sa tumulong pabalik? Hello, okay lang kayo? Kaya nga landslide sila, di ba? Nung nag-partner si Sara at saka si ang unit team. Hindi nagdala si BBM. Ang nagdala sa kanya si Sara Duterte. Ang mga Duterte ang nagdala. Dahil ilang beses tumatakbo, hindi nga nanalo. Nanalo lang siya, na last time lang siya, anong kampi na sila ni Sara. Everything was organized sana eh. I mean, okay na sana lahat. Kaya lang, bakit lahat nagbago? Lahat nawala. Biruin mo, pati ang mga kapulisan, wala ng psycho test. Psychological, wala na ring drug test. Ayon yan sa sa PNP report na lahat daw ng active. Active police, AFP, PNP, tinanggal na. Di paano mo malalaman, mamomonitor yung tao mo? Amerika nga may drug test every year. Paano mo mamomonitor yung tao mo kung isa sa tao mo iskalawag? Wala na, tinanggal na. Ano nang silbi? Ano na ang silbi ng lahat ng ito? Wala nang silbi. Kasi lahat open na ginagawa. Ano nangyari? Ngayon, sinasabi nyo na hindi totoo, ganyan. Ako, marami nang nagpatotoo, marami na rin na nagsabi. Ayan, nakikinig ako, professor sa ANC. Hindi sumunod sa protocol ang presidente, kundi siya mismo ang nakipag-coordinate at ang kanyang mga tauhan dahil siya yung chief, yung siya yung sinusunod sa mga kinauukulan. Dapat sa Supreme Court muna para makalaman kung papupuntahin o hindi. May final say palagi ang presidente. Pero nakakalungkot lang, talagang ganun eh. Hindi talaga umubra na tulad ng inaasam natin na ang tatay katulad ng anak. Malayo, napakalayo. Pero si BP Sara at saka si Tatay Digong, ang pambansang tatay, nagkakaisa. Iisa ang paninindigan na nakikita natin. Ganon sila katapang. Kaya, sa susunod, dapat maging presidente si Sara at tumakbong presidente si Sara. Para kasi nabago na lahat ni PRRD eh. Tahimik na ang bansa, wala nang mga adik, nagtaguan na. Pero ano nangyari? Mula nung naging si BBM, lalong dumami, nagbalikan, dumoble pa kaya sa kulungan. Puro kaso nila, 511, 23, 13, 23, 26. Puro droga. Nakakalungkot, pero wala tayong magawa kasi wala na sa tamang kaisipan. Sayang ang legacy ni Apo Lakay na nawala lang. Parang gusto ko din maniwala na si BBM ay hindi na tunay na anak, na disgrasya na nga, kaya ganyan. Kasi napakalayo eh. Napakalayo. And anyway, wala na akong masabi kung dito lang yung aking opinion. At ito yung nakita ko. Sana lang makaraos pa ang ating bansa at makauwi na ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ating pambansang tatay. We love you, Tatay Digong. We support you till end. Let's pray everyone para sa ni Tatay Digong. Mag-birthday pa naman siya. God bless everyone and thank you sa pakikinig.